bahagi. Itas mo nga, Sir Mary Ann. That pleases. Sabi niyan, a heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Isang puso na ang itinitibok ay mabigyan ng lugod ang Diyos. Ang mabigyan ng lugod ang ating Panginoon. Tayo manalangin, minsan pa. Hallelujah. Dakilang Diyos, Lord, muli kaming sama-samang dumudulog sa panalangin upang patuloy na sa iyo lamang ipagkatiwala ang gawaing ito. Ikaw nawang mangusap sa aming kalagitnaan. Lord, wala kaming kakayanan kung hindi ka magpapahayag sa amin, kung hindi niyo po kami tutulungan. Wala kaming anumang matatamo o matatanggap ngayong gabi. Ngunit patuloy kaming umaasa, Panginoon, na hindi mo kami lalampasan ngayong gabi. Patuloy kang gagawa at patuloy niyo pong isa sa katuparan ang dakilang layunin niyo sa bawat isa amin. Aming samot dalangin muli ang pagpapala mo sa bawat isa amin. Because worthy, Lord, hallelujah, at mawi lamang ang lahat ng kapurihan at karangalan sa iyo. Aming samot dalangin ang lahat ng ito, tinataas sa iyo lamang at hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. And sabi natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pagpapakalaon, ating buksan ang ating mga Bible sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Basahin natin sa KJV. Sabi diyan, so ang talatang ito ay kadugsong pa rin ng stature of a Christ-like character or the stature of a perfect man. Yung verse 5 to 7, andun yung virtue, yung inisa-isa natin nung nakaraan. At kunting lang tayo, bago tayo tumungo sa knowledge, yung pangatlo ay gusto kong isingit natin to para mas maintindihan natin gaano kahalaga itong pinag-aaralan natin, mga kapatid. Sabi sa verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. So mamaya ko nababasahin yung another version ng ISB at JNV. Then sa Matthew chapter 22 verse 14, Matthew 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. Ang Diyos ang magdagdag ng mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sabihin po natin, Amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. So magandang gabi muli sa ating lahat. Isa na namang pagtatagumpay na nandito tayo sa kabila ng ating mga kaabalahan, kapaguran, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan at ano pa mang mga sirkumstansya sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Sa physical man, sa emosyonal, sa pinansyal, at sa spiritual. Salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayong gabi. At ito'y sa biyaya lamang niya at sa layunin niya sa bawat isa sa atin. So tayo ay itinuturing ng Diyos na kaniyang mga anak, mga kapatid. Kung matatandaan nyo, ang topic na ito ay nagsimula doon sa isang bahagi ng series natin na the importance of the relationship and character with God. The importance of the character and relationship with God. At isa doon sa tingin natin ay yung relasyon natin sa Kanya. At habang ako ay nasa pagbubulay, mga mahal kong kapatid, ang dami kong mas nadadagdagan yung pagkaunawa ko sa salita ng Panginoon. It encourages me, it enlightens me. Kumbaga, may mga panahon na nakukonfuse din ako. At kung ano yung naiisip ko, kung ano yung inaakala ko, kung ano yung paniniwala ko, yun ang na-adapt ko sa pamumuhay ko. Kung ano yung sa palagay ko ay tama at kung ano yung naunawaan ko sa kalooban ng Panginoon, yun yung aking napapractice. At kung minsan ganun din kayo, ganun tayong lahat, kung ano yung
pagkakaunawa natin sa isang bagay, kung ano yung nalalaman natin, ito yung ating napapractice. Ibig sabihin, ito yung ating naipapamuhay. At kung minsan, bilang tao na may mga kakulangan tayo, may mga kahinaan, may mga limitasyon sa laman, may pagkakataon na nag-aalinlangan tayo, nako-confuse. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan ang pagiging mga anak ng Diyos natin, pagiging hirang, pagiging nobya ni Kristo, o pagiging Kristiyano in general. Ano ba talaga ang kailangan natin kung minsan umaasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon? Lalong-lalo na kapag pinag-usapan yung tinatalakay natin, sinisiris natin, yung about sa predestination, sa pagtatalaga, about sa biyaya ng Diyos. Kung minsan natatrap tayo sa dalawang magkahiwalay na kalagayan. Kung minsan nandun tayo sa biyaya lamang, na para bang umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos na siya mismo yung kikilos. At yan ay bagay na totoo, mga mahal kong kapatid. Salamat sa kapangyarihan ng Panginoon at sa kanyang biyaya. At kung minsan naman ay napupunta tayo sa isang bahagi na kinakailangan nating mag-effort, kinakailangan nating gawin kung ano yung mabuti. So, yan din ay tama. Pero kinakailangan natin itong makita sa kaniyang balancing pagtingin, lalong-lalo sa kasulatan, para makita natin kung ano po ba talaga ang kalooban ng Panginoon, ano yung gusto niya sa bawat isa atin. So sa gabing ito, to make this short lamang, at sana nga matapos natin, yung title natin ay Make Your Calling and Election Sure. So muling pagpapaalaala ito at pagtuturo sa atin ngayong gabi. Yang salitang make, naka-highlight yan sa akin, mga kapatid. Dahil yung unang dapat ko sanang title, yung nakalista na ay making. Making your calling and election sure. So sa mga salita, may mga kahulugan na yan. Meron ng kapangyarihan sa salita pa lang. So kung nanatili ako doon sa word na making, it is a process. At yun naman ay magandang bagay. Proseso, yung word na making. Kinakailangan nating tiyakin on the process, yung pagkatawag, kung tayo ba ay tinawag ng Panginoon at higit sa lahat tayo ay kanyang napili. Hindi lamang natawag, kundi napili. Pero yung word na make, at yan mismo yung nasa KJV, yan yung nasa ISB, mga kapatid. So, mas pinili kong make dahil pag sinabing make, hindi yan option. That is a command. So, mas powerful yung word na make. Ibig sabihin, wala kang choice. Yeah. Ibig sabihin, kinakailangan mo talagang tiyakin. Kinakailangan talaga nating matiyak ang ating pagkatawag at ang pagkahirang o pagkapili ng Panginoon sa atin. So sa ISB, tingnan natin, Sir Mary Ann. Okay, tingnan natin yung tatlong version ngayong gabi, KJV, ISB, din JNV. Yung GNV kasi, kumuha sa akin ng atensyon yung isang salita dito, sabi natin yung pangungusap na nandito, na mas mababaw pero napakahalaga ng pagkasalin. Sa KJV muna, KJV muna natin yung original natin, KJV. Yan, sabi diyan, wherefore, dear rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. So, tinatalakay din natin yung fall ng mga nakaraan. So, kung matitiyak daw natin ang mga bagay na ito at kung magagawa natin ang mga bagay na ito, hindi tayo babagsak. Pero sabi ko nga, bumabagsak tayo. Pinag-aralan natin ng mga nakaraan na bumabagsak tayo, pero meron palang itinuturo ang banal na kasulatan, meron palang itinuturo ang Panginoon sa atin para hindi tayo manatiling bumabagsak lagi. Darating ang isang araw na magiging matibay tayo at kahit anong unos, anong pagsubok ang ating pagdaanan, ay magiging firm tayo, magiging matibay tayo, na ano pat hindi na tayo mafu-fall. Sa ISB yan ay fail, hindi na mabibigo. Punta na tayo sa ISB, then GNV or GNT. Sa ISB sabi diyan, so then, my brothers, be all the more eager to make your calling and election certain, maging tiyak
So dyan, all the more eager. Doon sa KJV, give diligence. Din dito, higit na pagsumikapan. Then sabi yan, for if you keep on doing this, you will never fail. Then sa GNV, so then my friends, try even harder. So yan, yung English dito, try even harder. Yung give diligence, yung more eager, dito ay try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. So yan ang umagaw ng aking pansin, mga kapatid. A permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. So fall, fail, then abandon your faith. Hindi mo tatalikuran, hindi mo pababayaan, hindi mo ititik for granted ang pananampalataya mo kung nararanasan mo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, papahalagahan mo ang pananampalataya. At mahalaga sa iyo yung tinatawag na permanenteng karanasan sa Diyos. Permanenteng karanasan sa paglilingkod sa Panginoon sa isang bagay na ayon sa Kanyang kalooban. So bago tayo magpatuloy, mga kapatid, nais kong tingnan natin ano ba ang konteksto mismo ng buong sulat ni Pedro. Dahil ito'y dalawang magkahiwalay na sulat niya, bakit niya ipinahayag ang mga pangungusap na ito, bakit siya sumulat sa mga Kristiyano ng ganitong sulat, na nais niya na ang mga mananampalataya sa kaniyang panahon ay maging tiyak. At hindi lamang maging tiyak, kundi magkaroon sila ng tinatawag na eagerness. Malabis na pagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at kinakailangan talaga nilang lumago. Kinakailangan talaga nilang maging matibay. So gusto ko ipakita sa inyo ang buong konteksto. Punta tayo sa e-sword natin. Merong 12 mahalagang part ang sulat niya. Iisa-isahin natin. Ipapakita ko lang sa inyo. Punta tayo sa e-sword, Sister Mary Ann. Tingnan lang natin yung mga title dito, yung konteksto ng bawat bahaging naroon sa kanyang sulat. Mula sa chapter 1 ng first letter. Yung unang sulat niya ay merong 9 na mahalagang parte at yung kanyang pangalawang sulat ay nahati lamang sa 3 parte, mga kapatid. Pakipalisan, Sister Miran. E-sword natin. Kung meron kayong mga e-sword, makikita nyo yan. Sa Bible na in written form, di nyo makikita to. So, isa-isahin ko muna para habang inihanda. Yung number 1 dyan, makikita nyo, born again to a living hope. Number 2, called to be holy. Number 3, a living stone in a holy people. Number 4, submission to authority. Number 5, wives in husband. Number 6, suffering to righteousness. Number 7, steward of God's grace. Number 8, suffering as a Christian. Number 9, shepherd the flock. Number 10, confirm. Yan na yung natin. Teksto natin. Number 10, nasa chapter 1 ng 2 Peter. Confirm your calling and election. Then number 11, ang susunod dito sa confirm your calling and election, ang chapter 2 ng 2nd letter niya, false prophets and teachers. Then number 12, last, sa chapter 3, the day of the Lord will come. Okay, balikan natin sa first letter niya from chapter 1. Yung mga title lang ito. First Peter. So basahin nyo lang ang kabuuan, pero ito yung konteksto, mga mahal kong kapatid. Okay, dahan-dahan lang, Sister Mary Ann. Yung greetings, siyempre di natin sasama yan. Greeting. Normal na may mga greeting. Then attach mo. Una, born again to a living hope. Diyan talaga magsisimula dapat. Kinakailangan nating maborn again. So di nagkataon yung pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat niya. Ang unang mahalagang punto sa konteksto ng kanyang dalawang sulat na magkasunod, first, born again to a living hope. The next, sa babang parte, called to be holy. After mong ma-born again, kinakailangan mong maging banal. Kinakailangan mong magpakasakdal. Mamaya mababasa natin ang isa pang bahagi din. Then sa chapter 2, a living stone
and a holy people. From born again to holiness, then isang buhay na bato at banal na mga tao. Then sa chapter 2 pa rin, sa baba, submission to authority. Yan. Submission to authority. Yung mga anak ng Diyos na naging matibay, ang isa sa makikita sa kanila ay may pagpapahalaga sa authority. Then chapter 3, subjection ito. Kung mababasa dyan, ye wives be in subjection. In-example yung mag-asawa, yung relationship between husband and wife. About yan sa relationship. Kaya yung number 5, wives and husbands. Then number 6, sufferings for righteousness sake. Pakitaas na po. So kung titingnan nyo, bilang mag-asawa, maraming mga pagsubok din. Bilang tayo ay nobya ni Cristo, tayo Kristiyano, maraming pagsubok. Mga mahal kong kapatid, maraming sufferings, maraming mga paghihirap, maraming pagsubok. Pero dahil tayo tinawag ng Panginoon, normal talaga. Actually, yan pinagbubulay ko ng mga nakaraan about sa suffering. Halos binubulay ko yung mga karakter sa Bible sa mga pinagdaanan nila. Then number 7, stewards of grace, chapter 4. Yan. So, yung mga dumaan sa sufferings, magiging tapat na katiwala. Hallelujah. Nasubukan muna ang kanilang karakter. Stewards, mga katiwala ng biyaya ng Panginoon. Then, number 8, another suffering. Kaya, yung suffering, dalawa. Kaya mas marami talaga yung suffering, mga mahal kong kapatid. Naulit-ulit, suffering as a Christian in general. Then number 9, shepherd of the flock of God, chapter 5. Anong meron yan? The elders which are among you ay exhort and ay pagpapahalaga at pagkilala sa mga lingkod ng Panginoon. And ay pagtiyak ng mga lingkod ng Panginoon na magawa nila ang kanilang gampanin at gayon din naman ang mga tupa, ang flock ay nasa pagkilala sa kanilang pastor o sa mga nangangalaga sa kanila. Then number 10, chapter 1 ng 2 Peter. Makatapos yung unang sulat niyang ibinigay sa atin yung 9 na punto, mga mahal kong kapatid. Greeting ulit, then ibaba mo, Sir Mary Ann. Now, confirm your calling and election. So tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod ng 9, born again, called to be holy, a living stone, submission to authority, wives and husband, ang nandyan ay subjection, respect and love. Then ang pang-anim, suffering for righteousness sake. Steward of God's grace, suffering as a Christian. Then shepherd, the flock of God. Yan yung pandulo. Then pagdating sa pangalawang sulat niya, confirm your election. Confirm your calling and election. Ibig sabihin, mas mahalaga yung pangalawang sulat niya. Kasi pinagtitibay na ni Apostol Pedro. Hindi sapat yung unang sulat niya kasi sinundan niya ng pangalawang sulat. At gaano kahalaga na ma-confirm natin yung ating pagkatawag at pagkahirang. Ang chapter 2, ang pangalawang ipinapakita diyan, mga mahal ko pa, chapter 2. False prophets and teachers. Mga bulaang mga propeta, bulaang mga tagapagturo, bulaang mga mangaral, ang meron diyan ay kung paano ililigaw, dadayain ang mga hirang ng Diyos. Kayong number 3 doon sa statue of a perfect man, yung knowledge, napakahalaga. Dahil marami ang maliligaw, marami ang madadaya, marami ang mapapahamak, ang maliligaw, mga mahal kong kapatid, dahil sa espiritong ito. Then ang sumunod sa chapter 3, ang pagbabalik na ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kinakailangan nating tiyakin yung pagkatawag natin dahil ngayong huling mga araw, ang pandaraya ng kaaway ay mas titindi. Bago dumating ang Panginoon, meron munang yung chapter 2, false prophets and teachers. Hinighlight sila. Part sila ng characters ng Bible. Malaki ang kanilang gagampanan para tiyakin ng mga mananampalataya na bago dumating sa chapter 2, ang chapter 1, maging matibay sila.
Sapagkat walang makakasama sa pag-agaw, mga mahal kong kapatid, na hindi nila natiyak, hindi nila napagtibay ang kanilang pagkatawag at pagkahirang. Amen. Kinakailangan nating tiyakin. So ngayong gabi, makikita natin gaano kahalaga ang bagay na ito, mga kapatid. So tayo magpapasimula sa panahon natin. Pag pinag-usapan ng katiyakan, gusto natin tiyak tayo lagi. Di ba? Normal na gusto nating maging tiyak. Ayaw nating ma-scam, ayaw nating maloko, ayaw nating madaya. Hanggat maaari, titiyakin natin yung isang bagay na mapapabuti tayo. Walang tao na nasa katinuan na gugustuhin niyang mapahamak siya. Pero kung minsan tayo bilang tao, talagang nagiging pasipara tayo, mga kapatid, nagiging kampante tayo. Pero isa sa magandang trait o ugali ay ang maging tiyak ang isang tao, ang isang mananampalataya. So sa physical, sa natural, pag pinag-usapan ng pagiging tiyak, tinitiyak, pagpapahalaga, tinitiyak ng mga magulang ng kanilang mga anak ay mapabuti, mapag-aral lang maayos. Diba? Titiyakin, kumbaga, kahit tayo mismo individually, gusto nating matiyak na makakapasa tayo sa pag-aaral. Gusto nating matiyak na top tayo. Gusto nating matiyak na meron tayong award, part tayo ng honor list, o ano pa mang mga bagay. Gusto nating matiyak na makakapagtapos tayo, matiyak na magiging successful tayo. Di ba? Sa pagre-relasyon, matiyak na hindi tayo lulukuhin. Pero ang pinakamahalagang dapat nating tiyakin, mga mahal kong kapatid, ay maging tiyak tayo sa pagkatawag at pagkahirang natin sa Diyos. Sapagkat ito yung pinakamahalaga sa lahat. Na matiyak natin yung kaluluwa natin, yung pagkatawag at pagkahirang, yung pagiging Kristiyano natin, yung pagparuot parito natin sa church. Tiyak natin. Hallelujah. At ini-enjoy natin yung pagiging Kristiyano. Na kaya kayo nandito dahil meron kayong effort na ginagawa. Meron kayong kaisipahan, meron kayong damdamin na kaya nyo ito ginagawa kasi gusto nyong lumago. Gusto nating maging matibay, lumakas sa pananampalataya. Na hindi ka lang napipilitan, na hindi ka lang nauobliga, na hindi ka lang nakakalabit, na hindi mo lamang iniisip na para hindi ka mapahiya. Pag pinag-usapan ang rapture, pag pinag-usapan ang pagiging hirang, pagiging anak at nobya ng ating Panginoon, hallelujah, isang tao na binigyan ng napakataas na pagkatawag. At hindi ka lamang tinawag, kundi isa ka sa hinirang, mapalad na napili. So kinakailangan mo yung pahalagahan. Lahat ng tinawag, lahat ng pinaanyayahan, mga mahal kong kapatid, makasalanan. Lahat masasama ang ugali. Lahat merong mga infirmities. Kumbaga, kung tinawag tayo ng Panginoon ng ipangaral ng Ebanghelyo, nang marinig natin ng salita ng Diyos, ang paanyaya ay para sa lahat ng tao. At try to imagine na humarap tayo sa Panginoon. Humarap tayo sa Kanyang lupon. At ang Panginoon nasa harap, kasama yung mga anghel na laksa-laksa. Hallelujah. Then, nakaharap tayo sa Kanya. Yung ibang mga tinawag, habang ang Panginoon, siguro yung mga anghel ay inutusan, sabi nung Angel Gabriel, sabi ni Angel Michael, kung sino man, kung hindi mismo ang Panginoon na nangungusap, ano lang to example, ibinibigay na yung mga gagawin. Ito yung requirements. Ito yung mga pagdadaanan niyo. Yung iba, mga trust na. Ganyan pala yan. Hindi na magpapatuloy. Pero yung mga nakinig hanggang dulo, pinakinggan yung salita ng Panginoon.
nanatili, din napili. Pinili ka hindi dahil tapos mo na yung isang bagay. In the first place, wala ka pang ginagawa, pinili ka na. Ganon yung pagpili, mga mahal kong kapatid. Mahina ka man, immature ka man, may kasalanan ka pa, may karamdaman ka pa, nang tinawag ka ng Panginoon at ikaw ay tumugon sa pagtawag. Nagpahalaga sa pakikinig. Na bagamat naririnig mo na ganito yung hirap na pagdadaanan, ganito yung requirements, pero nanatili ka. Na sinasabi mo, kaya ko to. At ganoon talaga yung mga anak ng Diyos, mayroong bahagi, likas sa kanila na mananatili silang nandun. Kaya yung pagkapili sa atin before the foundation of the world, mga mahal kong kapatid, pinili tayo ng Panginoon, hindi dahil sa perpekto ka na. Bagamat in the first place, perpekto talaga tayo, pero pag pinag-usapan yung pagiging tao natin dito sa lupa, pinili ka na ng Diyos kahit ganyan tayo. Pero kinakailangan nating pahalagahan yung pagkapili sa atin. Hindi natin iti-take for granted. Hindi natin sasayangin, kundi araw-araw nating ipapakita sa Panginoon dapat na grateful tayo, thankful tayo na pinili niya tayo. Tinawag at pinili niya tayo. So tingnan niyo, mga mahal kong kapatid, atras tayo sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Bago ang chapter 1 verse 10, kasi yung verse 5 at verse 10 pinagpaparalil ko. Sabi sa verse 5, yan, and beside this, giving all diligence. Giving all diligence. Higit ninyong pagsumikapan. Then doon sa JNT, yung salitang nandiyan ay, do your best. Do your best. Then pagdating sa verse 10, sa KJV, ang nandyan ay, give diligence. So, halos inulit. Give diligence. Pagdating po sa JNT, yan ay, sa JNT, yan ay try even harder. So, sana po, dyan pa lang sa mga word na yun, meron nang ipinapakita sa atin na ang pagiging Kristiyano, mga mahal kong kapatid, ay talagang meron tayong dapat na gawin. At may mga talata dito na mas naintindihan ko. Pag pinag-usapan ang kaligtasan, mga kapatid, we do not work for our own salvation. Hindi tayo tagtrabaho, hindi natin trinabaho ang ating kaligtasan. Ito ay kaloob, ito ay bigay, ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Pero pagkatapos nating iligtas, ang salita palang work out for your own salvation. Basahin natin ng Pilipos 2:12. Mas naintindihan ko ito. Itong 12:13 ng Philippians chapter 2, sa sulat ni Pablo. Sabi diyan sa verse 12 ng KJV, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. So tingnan nyo yung mga word ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, sabi diyan, na lagi nyo akong sinusunod kapag nakikita nyo ko. Pero sabi diyan, kapag wala siya, but now much more. Na kung kailan hindi nila kasama si Pablo, kung kailan hindi sila nakikita ni Pablo, hindi kasama ang mga mananampalataya, dapat pala much more. Kumbaga, kung tayo na nandito ngayon na nagsisimba, na maayos tayong makitungo sa isa't isa, na maaayos at mabubuti yung ugali natin, dapat pag uwi natin sa bahay, pag nandun tayo sa trabaho, nandun tayo sa paaralan, much more. Hindi po si Brother Ryan na nagsasabi niyan. Kaya nga, sabi ko, na-encourage ako. Na-enlighten ako, kumbaga, kung minsan kasi, nagiging tamad tayo dahil umaasa tayo sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kahit ako minsan. Pero salamat sa Panginoon.
Sana yung inspirasyon, yung tulak sa akin ay maging tulak din sa inyo. Magtulungan tayo, mga kapatid. So kung merong unang na-enlighten, unang na-review, unang inabot ng mga talatang ito ang inyong kapatid, at gusto ko rin pong ma-inspire kayo, kung kaya nyong higitan si Brother Ryan, di mas mainam. Ang mahalaga, yung salita ng Diyos, parehas natin i-appreciate, parehas natin kainin, pahalagahan. Kasabi diyan, now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. So yung workout niya, pinagdidibatihan niyan, pinagdidiskusyonan niya, nasabi niya, para bang pag inunawa kasi natin, trabahuhin mo ang iyong sariling pagkaligtas. Hindi pala. Ganun ang pagkaunawa. Ligtas ka. Ligtas ka. Pero kinakailangan yung kaligtasan, yung pagkaligtas sa'yo, trabahuhin mo. Sabi diyan, work out for your own salvation. Sa ibang salin, sa Gregong salita, ang makikita niyo diyan, mga mahal kong kapatid, to accomplish and to finish. Yung word na workout is to accomplish and to finish. Ibig sabihin, kung iniligtas ka ng Panginoon, kinakailangan mong tapusin ito. Kinakailangan nating pahalagahan yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi pa sa verse 13, for it is God which worketh in you. Ito, isa ding itong verse, mga mahal kong kapatid, na kapag na-confuse tayo sa verse na ito, magiging, ano talaga tayo, magiging kampante. Kasi malimit itong gamitin na verse kahit ako, sabi niya, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure, na para bang ang Panginoon talaga ang magtatrabaho sa atin, na siya yung maglalagay, Tagalogin nga natin, Sir Marian. Sabi diyan, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Napakaganda ng talata. Ang Diyos daw ang gumagawa. At siya ang nagbibigay ng pagnanasa sa atin at ng paggawa. Pero ngayon ko lang naintindihan. Ano yung proseso ng nandyan sa verse na yan? Hindi pala yan, mga mahal kong kapatid, na parang yung desire natin, ilalagay ng Panginoon na instant or magic na nandun na sa puso't isip mo. Ang nakikita ko ngayon sa talatang ito, sa mga mananampalataya na may pagkukulang pa, may mga kahinaan pa o immature pa, may proseso na gagawin ng Diyos sa atin. Tuturuan tayo, sasawayin tayo, papangaralan tayo, para yung pagnanasa natin, yung kaisipan natin, mabago. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Parang isang anak, yung anak natin na pinapalaki natin, mga mahal kong kapatid, hindi naman yan magic na yung anak natin lalaking maayos. Kundi may part, yung pagtuturo, yung pagdidisiplina ng magulang sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, yung salita ng Diyos na kanilang maririnig. Ang Diyos ang, sabi niyan, ang gumagawa. So, paano ginagawa ng Panginoon? Ano ang ginagawa ng Panginoon para yung pagnanasa natin, para yung mga bagay na gagawin natin ay ayon sa kanyang kalooban? Tuturuan niya tayo. Hindi implant, mga mahal kong kapatid. Tuturuan tayo. Sasawayin tayo. Papangaralan tayo. Yung pagnanasa natin, yung kalooban natin na hindi ayon sa kanyang kalooban, yung kaisipan natin na hindi ayon sa kanyang kaisipan, sa pamamagitan ng kanyang salita, tuturuan tayo ng Panginoon. Sasawayin tayo, papangaralan tayo, para yung pagnanasa na meron tayo at yung mga bagay na gagawin na natin, ayon na sa kanyang kalooban. Dahil kung maghihintay tayong tila ba i-implantation ang
ang desire at ang paggawa sa kalooban ng Diyos, pwede po talagang tumunganga lang tayo. At maghintay ng Panginoon, ng panahon, nagigising ka isang araw na handa ka nang sumunod sa Diyos. Na okay lang, hindi ka magsimba ng ilang taon. Nakakaintindihan po ba tayo, mga mahal kong kapatid? Pag sinabing workout, sa salita pa nga natin, to exercise. I-exercise natin, ibig sabihin, isang anak ng Diyos, na kung iniligtas ka na ganito, nung panahon na tinalo ka ng kaaway, alipin ka ng kaaway, naging mahina ka. Imagine nyo na lang yung mga taong naalipin, kinakailangan nilang dumaan sa process of healing, kinakailangan nilang dumaan sa recovery process. So diyan papasok yung tinatawag na workout. Your own salvation with fear and trembling. Sa JNB, basahin natin. Tingnan nyo sa JNB, mga kapatid. Yung baso natin, iba. Napansin ko kasi yung baso natin, naiipon dyan. Sa mga tagapaglinis natin at mga deacon din natin, naipon na po sa prayer room yung mga baso natin. So mamaya kunin nyo. Sa JNV, sa verse 12, sabi dyan, "So then, dear friends, as you always obeyed me when I was with you, it is even more important that you obey me now while I am away from you." So mas malinaw yung English dito. Sabi ni Pablo, "As you always obeyed me when I was with you, it is even more important." Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Pinag-usapan natin dito, maturity, rapture, and to confirm our calling and election. Kaya makinig kayong mabuti sapagkat ito'y pagtitiyak natin sa pagkatawag at pagkahirang ng Diyos sa atin. Hindi pagiging part lamang ng HGW. Kasi maging part ka ng HGW at maging natural lang ito na samahan, kaya titiyakin ko po talaga sa inyo, pag nasa school na kayo, pag nasa ibang lugar kayo, iba yung paraan ng ating ginagawa at pamumuhay. Napakalinaw ng sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, "Give diligence, do your best, try even harder." Di sabi ni Pablo, "It is even more important that you obey me now while I am away from you." Ang nakakalungkot kapag nahiwalay na sa simbahan, nahiwalay kay pastor, free na. Free. Hinihintay lang na makaalis si Kuya Ryan. Hinihintay lang na makaalis kayo. Yung mga mag-asawa, mamaya lang pag-uwi natin. Grabe yung control sa church, di ba? Okay naman yan, nagpipigil kayo sa simbahan. Nagagamit nyo yung patience, temperance. Pero sa isip-isip ng asawang lalaki o asawang babae, yari ka sa akin mamaya pag-uwi. Ano yung paglilingkod natin? Pag andito lang si pastor, pag nasa simbahan lang tayo? Pagdating sa bahay, hindi na? Kaya kapag nasa labas na, okay nang gawin yung mga bagay na ginagawa natin. May the Lord forgive us. At salamat sa Panginoon sa mga salitang ito na inaabot tayo ngayong gabi. Sabi ni Pablo sa panahon na malayo siya. Mga kapatid, si Pablo ay parang si Brother Ryan, parang ang mga lingkod ng Panginoon. Si Pablo ay parang si Brother Billy, bawat isa sa atin. Ang nakakalungkot pa, kapag nagkaroon ng harmony, yung mga kapatid, na kapag sila yung makakasama sa labas, lahat masaya. At sasabihin pa, wala naman si Kuya Ryan. Wala naman tayo sa church. Wala naman si Brother Alex. Wala naman si tatay. Wala naman si nanay.
Wala naman si kuya, wala naman si ate, pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, laging nandyan ang Panginoon. Wala man ang sino man, lahat yung nasabihin, wala si nanay, si tatay, si kuya, si ate, wala si pastor, wala si deacon, ang Panginoon nandiyan. Sabi diyan, keep on working. Yan pala yon, yung workout. Keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Ibig sabihin, ang Panginoon ang gumawa ng pagliligtas, pero meron tayong parte. Kinakailangan natin makipag-isa sa Panginoon. Iniligtas ka niya para maging kakampi ka niya. Iniligtas ka ng Panginoon para maging warrior ka niya. Isa ka sa mga alagad niya. Amen! Nalalaban sa kasamaan. Hindi. Ikaw pa yung kukontra. Iniligtas ka na, na-imagine mo yung mga movie, sa mga nanonood ng movie? Iniligtas ka para maging kakampi. Hindi para maging pabigat. Sa una siguro, okay lang. Pero kahit i-training ka, di ba? Tuturuan ka. Para isang araw, ikaw na yung panlaban. Ikaw na yung mag-MC, ikaw na yung magsusong leader, ikaw na yung mangangaral. Kaya nga sa mga diakono natin, minsan iniisip ko, dapat pag-training talagang mangaral. Kaya salamat sa Panginoon, naibalik yung discipleship. Magsisimula kami sa August. O sa mga brothers natin. Nakakalungkot, pag nasa bahay na tayo, di tayo Kristiyano. May the Lord forgive us. All of us are guilty. Lahat tayo dito, guilty. Anong Tagalog ng guilty? Lahat tayo ay may pananagutan. Keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Verse 13, because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose, to make you. Ibig sabihin, hindi talaga ito implantation na, dati kasi naisip natin, ang Panginoon naman maglalagay ng desire. Naintindihan niyo mga ibig ko sabihin? May ganong mindset, may ganong kaisipan na kapag na-misinterpret natin ang verse na ito, yung KJV, na ang Panginoon ang gumagawa, maging sa pagnanasa at paggawa, para bang magiging robot talaga tayo. Na para bang, yung pag-inom mo ng tubig, try to imagine hindi ako yung mag-iisip, kundi ang Panginoon ito. Wala akong kaalam-alam, iinom ako. Bigla akong uminom. Sino nagpainom sa akin? Si Lord. My goodness. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba ako? Para bang, sa pagnanasa at paggawa, natutulog ka, bigla kang papainumin. Di ka umiinom. Inom ka. Ibig sabihin, kinakailangan, nasa tama tayong pag-iisip. Aware tayo sa bagay na ginagawa natin ayon sa kalooban ng Diyos. Pero dati minsan talaga, para lang ma-justified natin yung mga bagay na ginagawa nating mali, nami-misinterpret ang talatang yan. Hinihintay natin na magkaroon tayo ng desire. Pero ang desire pala, nababago, napapalitan. May mga paraan ng Diyos para mabago yung desire natin. Meron siyang mga pagtuturo. Kung gusto kang dalhin ng Panginoon sa wilderness, para mabago yung panlasa mo, gagawin niya. Tama ba? Kaya may mga pagsubok na ibinibigay sa atin, may mga trials, may mga sufferings, may mga kahirapan, para mabago yung ating nadarama. So ganyan ang paraan ng Panginoon to make you, kung pwede kang paluin, latiguhin, ang mahalaga, to make you willing. Kung hindi ka willing na sumunod, gagawin ng Diyos ang lahat para maging willing ka. Kaya wag mo nang hintayin na hagupitin ka pa ng Panginoon. Wag na nating hintayin na mapalo pa tayo para lamang sumunod ka. O Noel, punta ka doon. Ayaw ko tayo.
Nakailang utos na yung tatay. Oh, ayaw. Ayaw mo talaga, ha? Kinukuha pa lang yung sinturon. Nagsasabi na, sige na. Pero hindi. Matigas yung ulo. Papaluin ka. Pagkatapos paluin, saka susunod. Naintindihan nyo ba, mga mahal kong kapatid? May mga anak na gano'n, yung pasaway. Kung kailan napalo, napagalitan na, dami ng review, dami ng sermon, saka lang susunod. Sabi ng madalang kasulatan, because it is God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? First Peter chapter 1, verse 13, sa unang sulat ni Pedro, sabi sa verse 13, wherefore, KJV tayo, gird up the loins of your minds, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Ang mga word na nandito, be sober, gird up the loins of your mind. Bigkisan mo ang bewang ng iyong kaisipan. Ibig sabihin, kinakailangan mong ingatan ang iyong kaisipan. At sabi diyan, mag-ingat ka. Verse 14, as obedient children. Amen. Yan ang nais ng Panginoon sa atin, mga anak na masunurin. As obedient children, not passioning yourselves according to the former lust in your ignorance. But as which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Be ye holy. Pang-anim yan doon sa stature of a Christ-like character, holiness or godliness. Yan yung mga idadagdag natin sa pananampalataya natin. Pananampalataya, from faith to virtue, then after virtue, knowledge, then temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Brotherly kindness pala yung pang-anim. Pang-pito, brotherly kindness, then love. The charity, the agape or agapaw. But as which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be holy, for I am holy. Sa Tagalog, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo, rapture. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman pa. Yan yung dati nating desire at hanggang ngayon meron tayo. At yun yung sinasabi ni Apostol Pablo kanina na to make you willing. Di ba gagawin ng Panginoon, merong gagawin daw ang Diyos. It is God in work or at work in us. May ginagawa ang Panginoon, may trabaho ang Panginoon na ginagawa para lamang maging willing tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kung pasaway tayo, kung matigas tayo, yung kaisipan natin ay taliwas sa kaisipan ng Diyos, so pipihitin ito ng Panginoon. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. May the Lord help us sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Alalahanin yung mga salitang binasa natin, mga kapatid. Giving all diligence. Do your best. Try even harder. At dapat nga daw, yung word na much more, yung higit pa, ay sa panahon na hindi tayo magkakasama. Sa panahon na wala tayo sa gawain, sa panahon na wala si Kuya Ryan, wala ang mga deacon,
Sabi ni Pablo, kung kayo ay sumusunod habang kasama ninyo ako, habang tayo ay nasa gawain, habang tayo ay magkakasama, higit ninyong gawin ito sa panahon na malayo tayo sa isa't isa. Hindi kalayaan ang araw ng Lunes, Martes, Miyerkules ng umaga hanggang hapon, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo ng hapon ang gabi at gabi para gawin natin yung mga bagay na gusto natin. Tiyakin natin ang pagkatawag at pagkahirang natin, mga kapatid. Many are called, but few are chosen. Nais ko bumasa ng quote, then ibibigay ko ang ilang mahalagang bagay. Paano natin matitiyak ang ating pagkatawag at pagkahirang. Dalawang quote lamang, yun ay handa ko dito. First quote, Sir Mary Ann. Tingnan niyo kung saan in-apply ng propeta ang many are called but few are chosen. Ano yung nasa thought niya habang ipinapahayag niya ang mga bahaging ito. Looks to me like we're at the end time. 1960 sa paksa niyang Adoption. Sabi yan, looks to me like we're at the end time. And God is adopting, sitting positionally in church in the body of Christ. Puntahan natin ang 79. Magsimula tayo sa 79. Yeah. Sabi dito, many are called, few are chosen. Yes, many people are called. Maraming tao ang tinawag. You get a calling in your heart. Sa puso pa mismo Hindi lang napangaralan, hindi lamang na Bible study, kundi merong bahagi sa kanyang puso na nagsasabing, yes, I believe God loves me. I believe He does it. Nararamdaman niya ang pagkatawag sa kanyang puso. Paragraph 80, but, brother, you're going to be as far lost as the rest of them, because they will come there that day, even saying, Lord, yan na yung nasa Matthew 7:21 na binabasa natin. May mga tao magsasabi, tinawag ako ng Panginoon, nararamdaman ko sa puso ko, tinawag ako ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Mabiyaya ang Diyos. Mabuti ang Diyos, pwede mong maramdaman daw yan dahil tinawag ka. Pwede mong isiping tinawag ka, pero sabi ng propeta, ngunit kapatid na lalaki o kapatid na babae, mapapahamak ka pa rin na kagaya ng mga taong ito na nagsasabi, Lord, I've cast out devils in your name. I've done everything else in your name. I've had healing services. I've preached the gospel. I've cast out devils. And Jesus say, get away from here. I don't even know you, hypocrites. It's he that doeth the will of my Father. So hindi lahat ng tinawag pala pinili. Why can people see it? Bakit hindi ito makita ng mga tao? I know the tribes, and I don't mean it to heart, para bang talagang kung habang nangangaral pa ang propeta, yung panghilod na ginagamit sa iyo, may bakal. Di ba? Para kang binabalatan ng buhay. Sabi ng propeta, alam ko masakit ito, ayaw kong makasakit. I don't mean it to be that way. But brother, 82, but brother, looks to me like we're at the end time and God is adopting, sitting positionally in church, in the body of Christ, now there's not going to, ito yung sabi dito, now there's not going to be too many, he put in there. I'm going to tell you that to begin with, hindi daw po marami, hindi marami ang ilalagay sa katawan ni Kristo.
Sabi ng propeta, sinabi ko yan sa inyo nung una pa. Hindi marami, ibig sabihin kunti lamang ang magiging parte sa katawan ni Kristo na makakaranas ng adoption. Ano yung adoption, mga mahal kong kapatid? Yan yung completion ng ating kaligtasan. Yung born again experience, yung nabautismuhan ka ng Espiritu Santo, nasa unang bahagi. Pero yung adoption, inabot mo yung maturity. Nag-excel ka sa lahat ng bagay. Kung sa school pa, with highest honor ka. Pero tingnan nyo, kahit sa school, natural type is spiritual. Sa panahon natin, yung curriculum ng school, ang pangit na. Wala nang cum laude, wala nang valedictorian, salutatorian. Puro na with honor. Kaya naman, pag tinignan mo yung listahan, puro with honor. Pati yung mga palupago with honor na rin. Pero pag pinag-usapan yung with highest honor, iisa lang, dalawa lang. At sino yung mga with highest honor na yon? Yung mga nag-excel. Yung ginawa nila ang lahat. Di ba? Papasok yung mga salitang, do your best. Baka isipin nyo, baka di tayo makasama sa rapture, Kuya Ray, kasi bobo ako. May na ako sa Ingles. Yang sumulat na si Pedro, di marunong magbasa. Sabi ng kasaysay, kahit isulat yung kanyang pangalan, di niya alam paano isulat. Pag pinag-usapan ng pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos, pagiging nobya ni Kristo, pantay-pantay tayo dito. Ang pinag-uusapan dito, pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung ipinapagawa sa iyo, gawin mo. Sabi ng propeta, tuloy natin, there's going to be such a great number. Sabi yan, I'm sorry. Tuloy natin. I'm going to tell you that to begin with. You say, oh well, there's going to be such a great number. Sabi ng propeta, pwede mong sabihin, narito, maraming mga maraming bilang. Maraming bilang yan. But he's had 6,000 years to pull them out of two. Remember, the resurrection comes and we're caught up with them. Just a few of them. See? You search out your salvation quickly. Search out your salvation quickly. Look yourself over and see what's gone wrong. See? See? Just what's the matter? I know that's hard. But brother, it is the truth. It's God's truth. The adoption. Kapag pinag-usapan pala yung many are called but few are chosen, ang nasa thought ng prophet, adoption. Anong meron sa adoption? Maturity. Sa banal na kasulatan, mga mahal kong kapatid, sa lumang tipan, yung ina-adopt. Di ba? Yung ipapakilalang anak. Ang kasunod kasi noon, ibibigay yung kapangyarihan at yung pagkilala. Sabi ni Pablo sa mga sulat niya, sa mga taga-Galasya, habang bata pa ang isang bata, para siyang alipin. Ilalagay siya sa mga tutor, sa mga tagapagturo para turuan siya. At kapag umabot siya sa kanyang hustong gulang, saka siya ipapakilala bilang anak. At magtataglay na ngayon ng kapangyarihan at ng authority. Totoong kapangyarihan at authority. Pero ngayon, sasagutin ko yung ano ng ating kapatid, Brother Alex, yung kunting tawag doon, kunting susog. Bakit parang walang himala, walang healing sa atin? Ang sabi ng propeta, ang sagot niya, power without character is satanic. Power without character, it is a very danger thing. Kaya ang magkakaroon ng kapangyarihan, hallelujah, magkakaroon ng power na ano pat magbabody change sila, na wala ng imposible. Mga anak ng Diyos na ginawa yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanila. Nag-excel. Sinikap, ginawa ang lahat ng makakaya. Work out, do your best, try even harder. Yan yung mga salitang nabasa natin ngayong gabi. Sabi ng propeta, kukunti lamang
Pag pinag-usapan ang katawan ni Kristo, ang mararapture, ang maa-adapt, ang makakaranas ng adoption, sabi niya, kukunti lamang, just few of them. Pakibaba, Sister Mary Ann. Hindi, pakibaba. Just few of them. See, you search out of your own salvation. Then, second quote tayo. (1964) sa paksa niyang Influence, paragraph 164. Sabi niya, might stand, quoting again, Jesus with great crowds of thousands following him. He said, that's too many. Look, something strange here. There is few are called. Yeah, many are called, few are chosen. So ano naman yung thought ng prophet dito sa kaisipan na yan, sa verse na yan? 165. So then he sent the great congregation. Ngayon nakita niya ang napakaraming kongregasyon, napakaraming mga tao na sumusunod sa kanya. Sa unang paragraph sabi yan, a crowds of thousands following him. Then sabi ng Panginoon, He said, except you eat the flesh of the Son of Man, drink His blood, you have no life in you. He never explained it. From thousands, maraming tinawag. Maraming pinanyayahan. Sa JNV, yung salitang many are called, ang nakalagay doon ay many are invited. At kung babasahin niyo pa yung talinghaga ng Matthew 22, yun ay patungkol sa kasalan. Actually, nandito. Kaya lang kung babasahin natin, mauubos yung oras ko. Basahin nyo na lang, pamilyar naman kayo sa Matthew 22. Yung verse na binasa natin kanina, huling verse yun ng talinghaga. May kasalan na hinanda ang Diyos Ama para sa kanyang anak. Pamilyar ba tayo sa talinghagang ito? May kasalan, naganda ng kasalan, ngayon ikakasal ang ating Panginoon. Nag-imbitahan ng mga pupunta sa kasal. Pero walang gustong pumunta. Walang gustong pumunta. Imbis na kusa silang pumunta, sinaktan pa nila yung mga alipin. Yung mga inutusan ng Ama, sinaktan pa nila. So ito'y, kumbaga yung original na katuparan nito, yung Israel mismo. Yung mga Israelites people, na nang dumating ang Panginoon, inihanda siya, may kasalang inihanda. Yung mga apostol, yung mga servants ng Panginoon, yung mga lingkod niya, imbis na makinig yung mga Hudyo, anong ginawa nila? Pinagpapatay nila. Inusig nila. Pero sa pangkalahatan, na application, mga mahal kong kapatid, maraming pinaanyayahan. Pero mas marami yung tumanggi. Sa una, maraming nakinig. Yung iba gustong sumunod, pero along the way, sa ibang talinghaga, nagpapaalam sa Panginoon. Sabi na, Panginoon, paitulutan mo muna akong mag-asawa. Paitulutan mo muna akong mga lakal. Di ba? Paitulutan mo muna ako, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito. Ang daming alibahay ng ilan, mga mahal kong kapatid. Pero alam nyo ba sa talinghaga ng Matthew 22, yung mga inanyayahan, hindi na kasama doon? Yeah. Yung inaanyayahan, yung mga guest. Kaya nga, kung babasahin yung talinghaga, nung andun na, yung last part, sabi ng utos, kung ayaw ng mga tao, sige, kahit nga yung mga na lang, yung may mga kapansanan na lang, yung mga pilay, yung mga pingkaw, mga bulag, sige, yung mga taong nasa mababa ng kalagayan, sila yung hatakin nyo. Pilitin niyo. Anong ginawa? Dinala doon yung mga taong naanyayahan. At isa sa highlights doon na nakapasok, mga mahal kong kapatid, may nakapasok doon na hindi nakasuot ng tamang kasuotan.
Sabi doon, nung nagpanyaya, kaibigan, bakit ganyan yung suot mo? Saan ka dumaan? At anong ginawa doon sa pumasok na wala sa tamang kasuotan? Itinapon sa labas. At alam natin yung kahulugan noon, yung tinapon sa labas. Great Tribulation. Sino yung itinapon sa labas? Yung pangmang na babae. Police virgin. Ano yung police virgin? Yan yung mga hindi nag-excel. Pero may mga maliligtas na mga righteous people. May mga Hudyo kasama din doon, mga mahal kong kapatid. Pero habang binubulay ko yung talinghaga, sa akin lang naman to. Hindi kasama yung bride sa pinanyayahan. Kasi siya yung ikakasal eh. Ibig sabihin yung bride nakahanda na. Hindi siya pinilit para maging bisita lamang sa kasalan. Nakaayos na siya, nakagayak na siya, kasama. Imposible namang merong nobyong ikakasal, wala, iimbitahin pa lang yung kasintahang babae. Tama ba? Kaya yung nobya ni Kristo, nakagayak na sila. They are well prepared. Kaya yung mga pinanya, kung sino man yung mga na doon, naging mapalad, nakapasok, pwede nating sabihin yung mga good to the bride o ano pa man, bahala ng Panginoon. Pero ang nobya ni Kristo, pag pinag-usapan ng kasalan, hindi sila pinilit para maging bisita lamang ng kasalan. Sila yung ikakasal. At doon sinabi sa bandang dulo, many are called, but few are chosen. Kaya yung parting yon, many are called, but few are chosen, yung mga napili pa doon, nakukunti. Di ba? Yung mga Hudyo, yung righteous people, lahat ng tao, ipinanyaya ang gospel, ang kaligtasan, ipinangaral sa lahat. Kung bumilang ng ilang bilyon ang populasyon mula sa panahon ni Adan, marami pa rin ang maliligtas. Pero kumpara sa mapapahamak, napakalayo siguro ng gap between sa lost and sa saved. Kaya napakapalad ng mga anak ng Diyos na pinili para maging nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Napili para sa isang napakataas na pagkatawag. So tungo tayo sa conclusion, mga kapatid. Hindi na ako papakahaba pa. How to make our calling and election sure. Paano ba natin titiyakin ito? Alam nyo ba yung salitang sure? Sa Gregong salita, yan ay stable. Ang unang kahulugan niyan sa Gregong salita, stable. Pangalawa ay firmly established. Kaya kung ilalagay natin yung mga salitang yan, make your calling and election stable. Make your calling and election firmly established. At yung isa pang salita na kasing katulad ng salita ng mga salitang yan, consistent. Make your calling and election consistent. At dyan papasok yung salitang JNB na binasa natin kanina, permanent experience. Amen. Ibig sabihin, gagawin natin ang lahat, sisikapin natin, mga mahal kong kapatid, na ang pagiging Kristiyano, ang pagiging mananampalataya, ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging hirang. Hindi nangangahulugan na hindi tayo hirang. Hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nagbabago sa kanyang kapasyahan. Kundi ang pinapakita dito, pagpapahalaga sa pagkatawag at pagkapili natin. Na hindi natin iti-take for granted. Tinawag ka. Ang mga taong kinakausap dito ni Pedro, mga tinawag at napili, pero kinakailangan nilang tiyakin. Amen. Tinawag na sila, pinili na sila. Kinakailangan nilang panatilihin ang pagkatawag. Hindi nangangahulugan na mapapahamak ka pa. Kung ikaw ay itinalagang nobya ni Kristo, tinawag ka, pinili ka, nahirang ka, pero along the way, may pagpapahalaga ka. Sabihin natin, meron kang effort na ginagawa para may pakita sa Panginoon, hallelujah, na you are totally grateful and thankful.
nagpapasalamat at nagpapahalaga sa Panginoon na isa ka sa mapalad na pinili niya. Ulitin ko yung una kong sinabi kanina. Pinili niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat nung una. Pinili niya tayo sa kabila ng ating mga kakulangan, kahinaan, ano paman. Pero ang Panginoon along the way, sabi doon, gagawa siya ang gagawa to make us willing and to obey His very own purpose sa buhay natin. Sasawayin niya tayo, tuturuan niya tayo. Kaya nga nandito tayo ngayong gabi sa church, mga mahal kong kapatid, para matuto. Dito tayo lalago. Dito tayo mag-i-excel. Kaya sana pahalagahan natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Kung may mga sufferings, part yan. Kagaya ng inisa-isa natin kanina, yung dosing part ng konteksto ng sulat ni Pedro. 2 beses inulit yung suffering. Kaya mas marami yung suffering. Sa pagsunod pa, alam nyo, may mga napapanood ako eh. Yung mga players na lang, sabi doon, 10 years daw, 20 years na nag-training. Ginawa ang lahat. Dinisiplina yung sarili, nag-training, naging malakas, naging biyasa sa kanyang kakayanan, tapos nung lumaban talo. Kaya sabi na, 10 years ako nagsanay. 10 years ako nagpakadalubhasa. Naalala ko yung merong nangyari ngayon, yung latest lang, si Mac Conor, kilala nyo ba? Kilala nyo yung nagre-wrestling? Ilang taon, halos mahigit 1 taon nag-training. At nang lumaban na, segundo lang, tapos yung laban. Kasi na-injury, nabalian ng paa. Di ba? Pero ano pinapakita doon, mga mahal kong kapatid, meron talagang effort. Ang pagiging Kristiyano, tinuturuan tayo na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Gagawin niya, totoo, tinatrabaho ng Panginoon, tutulungan niya tayo. Kaya mas naintindihan ko yung Philippians chapter 2 kanina, verse 12 to 13. Ang Panginoon ang gumagawa sa atin maging sa pagnanasa at sa pagsunod. Dati nami-misinterpret ko yan. May part minsan sa isip ko na dinajustify ko yung mga kakulangan at kahinaan natin. Na para bang naghihintay ako isang araw. Pero napakahalaga pala ng pagtuturo. Napakahalaga pala ng pangangaral. At napakahalaga pala ng pagsasanay. Susubukan natin na gawin ang kalooban ng Panginoon kahit mahirap. Mabigo man tayo, sige lang. May suffering. Sabi doon, suffering for righteousness' sake. Hindi madali ang sumunod. Pero habang tumatagal, masasanay na lang tayo, mga kapatid. Kahit anong, di ba? Kahit sa mga trabaho naman eh. Kahit anong trabaho sa una, mahirap. Pagpasok mo na wala kang alam, iti-training ka, ang hirap-hirap, gusto mo nang sumuko. Ilang buwan ka na, nag-OJT, 1 month, 2 months, 3 months, umiiyak ka, pagod na pagod ka, pero after 6 months, after 1 year, basic na lang sa'yo yung trabaho. Tama ba? Hindi na nyo ba ako, mga mahal kong kapatid, yung pagdadrive, parang ang hirap, parang nakakatakot. Dati nung di pa ako marunong mag-drive, parang hirap-hirap, ang daming pinipindot, ang daming patapakan. Pero nung masanay ka, basic lang pala. Kinakailangan lang talaga nating mag-aral. Kinakailangan nating mag-training. Kinakailangan nating magpakalakas. Magpakadalubhasa. Actually, ang sabi ni Pablo, mastery. Seryoso sa KGB, merong sinabi si Pablo na kinakailangan nating mag-mastery. And may the Lord help us. Ang mga salitang ito ay para sa mga tinawag at napili. Para sa mataas na antas ng pagkatawag at karanasan. Pagpalay kayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hindi ko na iisa-isahin pa yun nandito. Nasabi ko na lahat in general. Ang oras di magpapahintulot. Paano natin titiyakin ang ating pagkatawag? Basahin nga natin ulit to save time. Yung pinaka-konteksto natin. 2 Peter chapter 1, verse 10, Sir Mary Ann. Sabi diyan,
Sa GNV na lang, so then my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. So paano natin titiyakin yung pagkatawag? Paano natin to papahalagahan? Paano tayo magiging established? Una, ang sikreto, number 1, give diligence. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. Add to your faith virtue. To your virtue, knowledge. To your knowledge, temperance. To your temperance, patience. To your patience, godliness. To your godliness, brotherly kindness. Ito, brotherly kindness, love. Paano natin titiyakin? Paano natin pananatilihin? Paano natin to gagawin, mga mahal kong kapatid? Number 1, give diligence. Ano yung mga salitang nandoon na kagaya na sa ibang salin? Yung word na give diligence, do your best. At yung isa ay try even harder. Then number 2, cultivate, practice. Kinakailangan nating pagsanayan. Yung mga bagay na nais ng Panginoon na may dagdag at gawin natin, hindi natin yan makukuha sa isahan lamang. Kinakailangan natin yang i-cultivate. Pag sinabing cultivate, paulit-ulit na gagawin. Para bang nagtatanim ka ng halaman na araw-araw mo yang didiligan. Araw-araw mo yang bibisitahin, araw-araw mo yang titingnan. Para matiyak natin. Hallelujah. At sabi doon, permanent experience, yung karanasan bilang tinawag at pinili ng Panginoon. Kinakailangan natin tong pag-ibayuhin, mga mahal kong kapatid. Kinakailangan natin tong pagsanayan. Pangatlo, hallelujah. Ito na yung gawa ng pagiging tiyak na meron kang maayos na relasyon sa Panginoon. Kung meron kang papahalagahan, pangatlo, kung meron kang araw-araw na sisiyasatin yung relasyon mo sa Panginoon. Give importance to your relationship to the Lord. Gaano kahalaga ang relasyon natin sa Kanya araw-araw sa buhay natin. Hallelujah. Siyang tutulong, siyang sasama, siya ang gagawin ng Panginoon ang lahat para lamang mapasunod niya tayo, para lamang magkaroon tayo ng desire and willingness na magawa ang kanyang layunin sa buhay ng bawat isa atin. Pagpalaan kayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, ating siyang palakpakan. Tayong lahat ay magsitayo. May the Lord continue to guide us and help us. Salamat, Panginoon, sa mga salita niyo, Lord. Salamat. So, next Wednesday, Lord willing, tutungo tayo sa pangatlong bahagi, knowledge. Gaano kahalaga ang knowledge? Sabi ng kasulatan, my people are perished because of the lack of knowledge. Kaya nagkakaroon ng kabiguan, paulit-ulit na pagbagsak, dahil kulang tayo sa kamalayan. So paano ba natin ito dapat ma-embrace sa ating buhay? Anong uri ng knowledge ito? Paano natin to mapapahalagahan? Ito ba ay knowledge lamang na nasa kaisipan natin? Yeah, Lord willing, sa Wednesday, tungo tayo sa pangatlong bahagi natin. Hallelujah. Tayo manalangin, hindi na ako magpapaawit, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon muli na ipinagkalob niyo sa amin upang mag-aral lang yung mga salita. Lord, tunay napakayaman ng mga salita niyo. Salamat po sa patuloy na pagpapaalaala sa amin. At ngayon,
kahit papaano, Lord, mas naiintindihan namin ang ilang mga bahagi ng kasulatan na dati ay nababasa na namin. May mga iba-iba kaming pagkakaunawa dito. Even kahit man po ako, Panginoon, lalong-lalo yung Philippians chapter 2 verse 12 to 13, kung minsan na-justify ko ang kakulangan at kahinaan namin, na kung minsan nagiging kampante kami at maling paraan na ng pagre-rely o pagtitiwala sa iyo na para bang wala kaming gagawin sa aming sarili. Pero dito ang tinuturo mo sa amin, Panginoon. Tinuruan niyo po kami na gawin ang kalooban ng Ama at sundin ang iyong mga salita. Ang iyong mga apostol, Panginoong Diyos, si Pedro, ang mga pillars, Lord, si Pablo, si Santiago, kung babasahin namin ang kanilang mga sulat, pati po si Apostol Juan, lahat ng mga sulat nila ay ipinapakita gaano kahalaga ang pagsunod sa iyo at pagpapahalaga sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw nawang patuloy na mag-inspire sa amin, Lord, na maranasan nawa namin ang sinasabi ng iyong mga salita, na gagawin niyo po ang lahat para sa amin, para lamang mapasunod niyo kami sa layunin niyo po sa bawat isa sa amin. Alam ko po, marami kaming kakulangan, mahina pa kami, marami pa kaming dapat na matutunan. At alam mo din po, O Diyos, na naimpluwensyahan kami ng sanglibutan ng mga ugaling hindi marapat sa iyong harapan, sa kahinaan, sa lamang ito. Pero salamat sapagkat tinutulungan niyo kaming masupil ang aming mga sarili, Lord. Dinidisiplina niyo kami, tinuturuan niyo kami, pinapadaan niyo kami sa mga pagsubok. Pinapahintulutan niyo ang mga kabiguan, ang mga sakit, ang mga kawalan, para ma-realize namin na kami ay hindi gumagawa ng iyong kalooban. Lord, ganito nawa ang maranasan ng bawat isa sa amin, na kung kami man ay nabibigo, kung may mga pagkukulang man kami na nararanasan ngayon, mga kabiguan o anumang mga negatibong bagay, ang makita nawa namin ito'y isang paraan na inaabot mo kami para ipakita mo sa amin, Panginoon, na kami ay hindi umaayon sa iyong nais at hindi gumagawa ng mga bagay na kalooban mo, O Diyos. Lord, tulungan niyo ang bawat isa sa amin mula sa mga kabataan hanggang sa mga magulang na nandito. To all of us, Lord, help us, O God. Patuloy kaming humihingi ng paumanhin at ng tawad sa iyo. Salamat na lamang, Panginoon, sapagkat patuloy niyo kaming pinagkakalooban ng masaganan niyo pong biyaya. At patuloy niyong ini-extend, Lord, ang iyong kahabagan, ang iyong awa. At patuloy naming nararanasan, Panginoon, ang iyong paglingap at pagkalinga sa bawat isa. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Salamat sa rebuke sa amin, sa pagsaway. Nakagaya ng sinasabi ng iyong kasulatan, sinabi mo, Panginoon, na ang iyong iniibig ay yung sinasaway. Hallelujah. Yung itinutuwid, yung nire-rebuke, Lord. Salamat po sa mga pagsaway, sa mga pagtuturo, sa mga pagpalo. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat sa iyong mga salita sa gabing ito. Sa patuloy na pinagkakatiwala ang lahat ng mga kapatiran sa dakong ito. Ang gawain mo, Panginoong Diyos. We bring back to you the glory and honor and praise, Lord Jesus. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Redeemer, Teacher, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen and Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.